Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede niyong i-post sa aking Facebook group, yung link nasa TikTok bio. We also have a subreddit called Spooky Serie. Lastly, don't forget to like, subscribe, and tap the notification bell for more updates. For our story today, hello Ate Bebs, you can call me Kay. Work from home, American time kami ng kapatid ko, at palagi kami nakikinig sa mga kwento mo, pampagising ng diwa. Super galing mo magkwento kaya naman hooked kami palagi. Thank you so much po. This happened way back in 2005 sa last house namin before our current one. I still just want to share. I was 5 years old that time pero hindi ko talaga makakalimutan yung karanasan na yon. At yung bahay namin ay nasa Las Piñas pa. Sa loob ng kwarto namin, isang queen-size bed lang ang nandoon. 4 kaming natutulog doon. Ang pwesto namin ay pa-landscape para magkasya kaming 4. Sa gilid ko ay si tita, sa kabila naman si mama. At katabi ni mama yung isa ko pang tita. So yung headboard at paanan ng kama ang nagsilbing harang sa bawat gilid. Nakaayos ang ulo namin patapat sa pinto dahil kasabihan na bawal daw ang paa na nakaharap sa pintuan. Bata pa ako noon pero kapag nagigising ako sa madaling araw, hindi na ako nanggigising ng iba para may kasama. Kasi sa labas ng kwarto sa sala natutulog sila lolo at lola, pati isa kong tito. Katabi lang din ng kwarto namin ng CR. Ihing-ihi ako noon at hindi pa uso ang diaper kaya lampin ang gamit ko. Tandang-tanda ko pa ang oras sa bedside table clock. It was 2:59 a.m. Nakalaylay ang ulo ko noon sa kama kaya kitang-kita ko ang pintuan. Siguro dahil sa likod ko na ring matulog, nabaling ang mata ko sa pinto ng kwarto namin na dahan-dahang bumubukas. Akala ko si Lola o kung sino man sa sala. Kaya natuwa pa ako ng saglit pero bumukas na siya ng tuluyan. At doon ko siya nakita. Outside the door was a lady in black. Wala siyang muka. Pero alam kong sa akin siya nakatingin. Napatigil ako, pumikit ako kaagad. Mariin, parang pinipilit kong hindi siya makita. Minutes passed bago ako naglakas loob na dumilat. Thankfully, wala na siya doon. Akala ko okay na. Pero pansin ko, hindi pa rin ako makagalaw. At ang orasan, 3 a.m. pa rin, hindi gumagalaw ang mga kamay nito. Nakalaylay pa rin ang ulo ko nang bumaling ulit ang mata ko sa pintuan. Nakasara na ito. Pero bigla kong nakita ang babae. Mabilis siyang gumagapang papalapit, diretso sa akin. Sa takot, pinikit ko ulit ang mata ko. Kahit gusto kong sumigaw, hindi ko magawa. Pilit kong kinakalabit si mama at si tita sa gilid ko pero kahit anong pilit, hindi sila magising. Hanggang sa naglakas loob akong dumilat at wala na siya. Sinubukan kong gumalaw, tumayo, pero pagtingin ko sa kisame, nandoon siya, yung babae, nakatitig. Wala na akong nagawa hanggang sa may biglang yumuyugyug sa akin. Pagmulat ko ng mga mata, nakita ko na sila mama at 2 tita ko. 7 a.m. na. Naaalala ko pa ang sobrang iyak ko noon habang nagkukwento. Pero ang pinaka nagpatakot sa akin ay yung sinabi ng tita ko. Nakita mo rin siya? Hindi lang ako nakakita. Si mama at 2 ko pang tita, nakita rin nila. That morning, ikinwento nila kay lolo at lola ang nangyari. At pagtanghali, lumipat na kami agad sa bahay na ino-offer ng foreman ni lolo. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Ayaw na naming abutan pa ng gabi sa bahay na yon. Yun lang Ate Bebs. Thank you po. At doon na po nagtatapos ang ating kwento. Sis, hindi ko kaya yung gumapang. Ako pa naman, natatakot ako sa itsura ng si Sadako at saka yung sa The Grudge. Nakalimutan ko pangalan nung sa The Grudge. Di ba gumagapang yung mga yun tapos mahaba yung buhok? Siguro yun yung nagpa-awaken sa akin sa horror movies. Si The Ring at saka si The Grudge. Pwede bang pag may nagpakita sa aking multo, yung tipong nakakatawa na lang yung mukha, yung hindi ako matatakot, pwede ba yung, o kaya kung hindi man yung nakakatawa yung mukha, yung at least man lang, yung friendly looking, nakakulay yung buhok, colorful, ganun, tapos naka-braces. Alam mo yun, yung friendly siyang tignan, tapos naka-smile. Pero yung smile na mabait, alam mo yun, hanap buhay ba nilang manakot?
Mapupunta ba sila sa langit kapag nanakot sila ng tao? Ganun ba yon? May isa pa pala tayong kwento. Hi Ate Bebs, I'm one of your new followers. You can call me Renee. Napanood ko yung spooky serye mo sa YouTube at mula noon halos gabi-gabi na akong nakikinig habang nasa trabaho. Gusto ko din kasi yung paraan ng pagkukwento mo. Nakaka-engage at nakakatakot kahit hindi ka naman namin nakakausap ng personal. Thank you po. Alam niyo ba, natatakot talaga kayo sa akin. In fairness naman sa inyo ha, salamat po. White noise nyo ba ako? Gusto ko sanang i-share ang experience ng pinsan ko. Hindi ito tungkol sa akin pero sa kanya noong taong 2017 sa Bicol. Pinauwi sila doon ng lola ko para matry nila ang simpleng pamumuhay. Kasama sila noon ng tito ko na single dad at may 2 anak. Doon sila tumira sa bahay namin sa probinsya. Katabi ng isang malaking bahay na abandonado na. May malawak itong bakuran na tinamnan na lang ng mga puno at gulay ng tita ko na naging caretaker din ng lugar. Sabi ng pinsan ko, marami siyang nakikita doon. Bata pa lang kami, may mga kwento na talaga tungkol sa bahay na yon. Mga anino, mga naririnig na boses. Pero yung mismong naranasan ng pinsan ko, 2 beses talaga siyang kinilabutan at hanggang ngayon hindi niya makalimutan. Ang una niyang karanasan, naakit daw siyang umakyat sa puno ng suha sa tabi ng abandonadong bahay. Habang nasa taas siya, napaharap siya sa bintana ng 2nd floor. Doon niya nakita 3 babaeng nakaputi, mahaba ang buhok, nakatayo sa mismong gilid ng bintana. Ang 2, nakayuko lang, pero yung isa na nasa gitna, nakatingin diretsyo sa kanya. Ang mata, itim, na tila butas lang, walang kahit anong puti. Nanlamig siya sa nakita, napakapit siya sa bunga ng suha at dali-daling kinuha iyon. Nang ibato niya ang bunga sa ate niya para mapansin siya, napalingon ulit siya sa bintana, wala na ang 3 babae, para bang isang kisap mata lang silang naglaho. Pangalawang karanasan, ito ang mas nakakatindig balahibo. Gabi na noon, pasado 12:00. Sumakit ang tiyan ng pinsan ko kaya nagpasama siya sa papa niya pumunta sa CR. Sa probinsya kasi, nasa labas pa ng bahay ang palikuran. Habang nagbubuhos siya ng tubig, sabi ng papa niya ay kukuha muna ng shampoo para sabay na siyang maligo. Naiwan siyang mag-isa sa loob. Kurtina lang ang tabing ng CR, kaya sinisilip niya ang labas. Doon niya napansin sa may pintuan ng abandonadong bahay, may nakatayo. Una, hindi masyadong makita. Parang anino lang na may pulang kasuotan na may halong itim. Pinilit niyang huwag matakot kaya sinulyapan niya ulit. Pero napansin niyang mas malapit na. Bawat silip niya, mas papalapit ng papalapit ang nilalang. Hanggang sa tuluyan na niyang makita. Isang babae, mahaba ang buhok, pula ang suot na may itim at nanlilisik ang mga mata. Ang nakakatakot, nakangiti ito, pero hindi normal na ngiti. Malamig, nakakapangilabot, at ilang hakbang na lang nasa harap na niya. Gusto niya sumigaw pero wala siyang boses na lumalabas. Nang sa wakas ay makagalaw siya, hinawi niya ang kurtina at tumakbo palabas. Wala nang pakialam kahit nakahubad pa siya. Nadapa pa siya sa lupa bago siya tuluyang nakasigaw at narinig ng papa niya. Mula noon hindi na siya naliligo sa gabi. Hindi rin siya muling nagpunta sa CR ng mag-isa. At kahit na tinatawanan namin siya noong kinuwento niya ito, lahat kami kinilabutan. Kasi sa totoo lang, kung kami ang nasa sitwasyon niya, baka hindi na rin namin nakayanan. At doon na po nagtatapos ang ating kwento. Bakit ganyan, Nut? Yan lagi yung mga modus ng mga multo na yan. Naiinis ako sa kanila. Wala na bang bagong modus? Ang modus nila, pag tinatakot ka, yung bawat susulyapan mo siyang ganyan, yung bigla lumalapit siya, girl. Ay nako, yung mga multo na talaga na yan ha. Kala mo mag-a-adjust sila para sa akin, no? O siya, I'll see you guys tomorrow. I love you. Bye-bye. Mwah!